Part 4. Alam niya si Hunter lang yun. Kaninang umaga pagpasok niya ay may bouquet na naman ng bulaklak sa lamesa niya. Pangatlong araw ng ganoon. Walang pangalan na nakalagay kung kanino nang galing, pero biglang tumatawag sa kanya si Hunter at tinatanong kung nagustuhan niya ang bulaklak, kaya alam niya na ito ang nagpadala. Minsan ay busy si Hunter at may lakad kaya hindi sila nagkikita. Kung magkasama man sila na may ibang tao, pansin niya na sa kanya nakatuon ang paningin nito. Nag-assume na siya na gusto talaga siya ni Hunter. Ayaw lang niyang may makaalam sa hakbang nito dahil ayaw niya ng intriga. Ilang linggo lang simula noong na-cancel ang kasal ni Hunter kay Samantha. Ayaw niyang isipin ng iba na siya ang dahilan. Tumigil ang pagtunog ng telepono. Mamaya ay biglang bumukas ang pinto. Nagulat siya nang biglang pumasok si Hunter. Niluluwagan nito ang necktie nito habang humahakbang palapit sa kanya. Ang talam ng titig nito. Ignoring my call ha. Anito sa matigas na tinig. Kailangan ko kasing matapos ang ginagawa ko ngayon, dahil kailangan ng may distribute sa ibang company. Hindi ba't pinagawa mo ako ng bagong rules and regulation? Anya, hindi maitago ang kaba. It's noon, lunch is waiting, paalala nito. Nagbaon ako, Anya. Itinukod nito ang mga kamay sa lamesa niya at inilapit ang mukha sa kanyang mukha. Then, let's eat that together, anas nito. Tiningala niya ito. Napatigil siya sa pagtipa. Hinawakan nito ang baba niya at walang ano-ano'y siniil siya ng halik. Ibinuka pa nito ang bibig niya at ipinasok ang panlasa sa kanya. Ginupo siya ng bayolenteng init. Nilamon siya ng tukso at hindi napigil ang sarili na tumugon sa halik nito. Isang magkasunod na katok sa pinto ang umabala sa kanila. Mabilis na lumayo sa kanya si Hunter. Hihintayin kita sa office ko, 1 minute, anito saka siya tinalikuran. Paglabas nito ay siya namang pasok ni Adele. Naghatid ito ng tambak na papeles sa kanya. Mag-lunch ka na, nakangiting sabi nito pagkalapag ng papeles. Nagtataka siya. First time siya nitong sinabihan ng ganoon. Dati ay nag-iendorsyo ito ng dagdag niyang trabaho. Kaagad din itong umalis. In-off niya ang computer. Kinuha niya ang kanyang bag at paper bag na pinaglagyan ng naka-lunchbox na pagkain. Sumugod na siya sa opisina ni Hunter. Naghihintay na ang binata sa mini dining room na karugtong ng opisina nito. May kwarto rin ito roon. Puting long sleeve polo na lang ang suot nito. Nakahanda na rin ang mga pagkain. Inilapag niya ang baon niyang pagkain sa lamesa. Si Hunter pa ang nagbukas nito. Paksiw ng tilapia lang naman ang ulam niya. It smells delicious, sabi nito. Nagulat siya nang kinuha nito ang isang tilapia. Ayaw mo niyan kasi allergic ka, sabi niya. Walang allergic sa akin basta ikaw ang nagluto, nakangiting sabi nito. Bahala ka, mangangati ka niyan mamaya. Hindi ito nagpaawat, lalo silang naging malapit dahil si Hunter mismo, ang nagpapaalala sa kanya ng mga masayang pinagsaman nila noon. Talagang ang na-stuck ang isip nito sa nakaraan nila. Ang dami nitong nakain kahit namumula na ang ilong nito at naluluha. Umatake na marahil ang allergy nito. Panay ang singhot nito. Tama na yan, baka hindi ka makahinga, saway niya rito. No. I'll call mom to buy me an antihistamine medicine for my allergy, sabi nito. Nagdeal na ito sa cellphone nito. Hindi na siya kumibo. Masarap ang ulam nitong beef kare-kare. Nagmula pa raw iyon sa hotel nito. Pagkatapos nito sa kausap ay nagpatuloy itong kumain. Namimiss niya ang panahong adolescence period nila. Lahat ng kinakain niya ay kinakain ni Hunter kahit hindi pa nito natitikman at bawal dito. Napakain niya ito noon ng daing at binagoongan na talbos ng kamote. Kumain din ito ng bituka ng manok na inihaw at ibang street foods. Magluto ka nga talbos ng kamote na may bagoong, at saka inihaw na hipon, sabi nito. Kinabahan siya. Kamantik ka nang mamatay noon dahil sa hipon, sabi niya. Tumawa ito. Joke lang. Talbos na lang ng kamote. Tapos susubuan mo ako, then didilaan mo ang bibig ko dahil may naiwang bagoong. Nag-init ang mukha niya dahil sa alaalang iyon. Ano ba, ayaw ko nang maalala yun, Anya. Gusto kong gawin mo ulit, sabi, please. Parang bata na pilit nito. No, please. Matatanda na tayo. Hindi na pwedeng ganon. So, we can do what matures do. Natigilan siya. Ano ba ang pinagsasabi mo? We're just friends. But I like you, Sab.
It's more than just friends. No, naguguluhan ka lang. Fine. Let's figure it out later. Hindi na siya umimik. Nagpatuloy siya sa pagsubo. Ang bagal kumain ni Sabrina kaya naiwan siya sa lamesa. Pumasok na sa banyo si Hunter at naligo. Siya na lamang ang nagligpit ng pinagkainan nila at naghugas sa may munting kusina nito. Gusto niya ang interior design ng mini kitchen nito. Pagkatapos ay hinintay niyang makalabas ng banyo si Hunter dahil magpapaalam na siya. Halos 1 oras na ito doon. Kinatok na niya ang pinto. Hunter, babalik na ako sa office, paalam niya. No, sinabi ko na kay Adele na may ipapagawa ako sa iyo. Stay here, sagot nito. Ano ba ang gagawin ko? At my office. Organize the files according to date. Okay. Lumabas siya at tinungo ang office table nito. May nakatambak na papeles doon. Kinuha niya ito at sinimulang inayos habang nakaupo siya sa couch. Mula roon ay natatanaw niya si Hunter na palakad-lakad sa extension na salamin lang ang dingding. Tanging puting tuwalya lang ang nakabalot sa katawan nito. May kausap ito sa cellphone pero hindi naririnig dahil sa kapal ng salamin. Nang mapuno ang pantog niya ay iniwan niya ang kanyang ginagawa. Pumasok siya sa extension ng opisina at dumaan lang sa tabi ni Hunter, pumasok siya sa banyo. Nasamyo niya ang mabangong sabon na ginamit ni Hunter. Ang luwag ng banyo lalo na ang shower area. Naiinganyo siyang maligo. Naghubad siya ng damit at tumapat sa shower. Katawan lang niya ang kanyang binasa. Hindi naman siya nagtagal baka magtaka si Hunter. May isa pang puting tuwalya at iyon ang ginamit niya. Isinuot din niya ulit ang kanyang damit. Paglabas niya ng banyo ay nagulat siya nang mamataan si Hunter na prenteng nakaupo sa silya habang nakaharap sa kanya. Hindi pa ito nagbibihis. Tumayo ito at biglang hinubad ang suot nitong tuwalya. Nanlaki ang mga mata niya ang maladlad ang kahuberan nito. Nagsikip ang dibdib niya nang masilayan kung gaano ito kay Aman sa pagkalalaki. Hindi na siya magtaka dahil mistiso ito. Pero kinabahan siya. Pilit niyang iniiwasan ang binata pero hamarang ito sa daanan niya. Sa mukha lang niya ito siya nakatingin. Hunter, magtatrabaho na ako, aniya. I'm the boss, sasabihin ko kung kailan ka magtatrabaho, anito. Pero, please, huwag mo akong iwasan. Hindi naman, kaya lang ano. Matamang tumitig siya sa mga mata nito. Nag-uulap ang mga ito, napupuno ng pagnanasa. Nanghihina siya. Pakiramdam niya'y nahipnotis mo siya. Hindi siya nakahuma ng kabijin nito ang baywang niya at hinatak siya palapit dito. Lalo siyang nanlumo ng silan nito nang halik ang kanyang bibig. Nadarang siya sa tukso at kaagad na tumugon sa halik nito. Dahil sa kanyang pagtugon ay lalong lumalim ang halik nito. Pinuhat siya nito at pangko habang naglalakad ito patungo sa desk katabi ng couch sa may gilid ng salaming dingding. Napasinghap siya ng lamukusan ng mga kamay nito ang kanyang dibdib. Hunter hinahapong sambit niya. Sandaling naghiwalay ang bibig nila. Calm down, I can manage this. Just enjoy, honey, anas nito. Napapikit na lang siya habang hinuhubaran siya nito. Yumigtad si Sabrina ng mariing haplosan ng palad ni Hunter ang nahantad niyang dibdib. Pinuno nito ng halik at pinong kagat ang kanyang leeg. Nag-iiwan ng nakaliliyong init ang bawat hagod ng palad nito sa kanyang balat. Mula sa kanyang leeg ay tumulay ang mainit nitong bibig pababa sa kanyang dibdib. Napayuko siya rito ng mariing pinisil nito, ang kaliwang dibdib niya at ipinasok sa bibig nito ang kanyang dangngot. Lumaya ang malalalim niyang halinghing ng sumipsap, ang bibig nito sa kanyang mayamang dibdib. The sensation was strange to her, and she doesn't know how to handle her emotions. It felt deliriously good. Napasabunot siya sa buhok nito nang rinan pa nito ang paglasap sa kanyang dibdib ng halinhinan. Nagmistula itong sanggol na sumususo sa kanya. Hunter daing niya. Nagangat ito ng mukha ngunit patuloy sa pagsiil sa kanyang dibdib ang bibig. Moan my name, honey, saad nito habang kagat ang kanyang dangngot. Hunter mabilis niyang tugon. Nawawala siya sa huwisyo. Pakiramdam niya'y nalalasing siya sa sarap ng kamunduhan. Lalo siyang nabaliw ng damante pababa sa kanyang puso ng mainit na bibig ng binata. He raised her legs and put them both on the table. He then took the chair and sat her while he's between her parted legs. Inangat pa nito ang kanyang mga hita kaya naple-iyad siya. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa desk upang mapanatili ang kanyang panimbang.
Gusto na niyang pigilan si Hunter pero tinatabing nito ang kamay niya. Hindi pa ito nagsasawa sa paglasap sa kanyang kasalanan. Nahihiya siya nang biglang may lumabas na likido mula sa kanya. Hunter hungrily succumbed to her wetness and drained her excess juices in it. Oh my gosh! Shocked na saad niya. Gigil na bulalas ni Hunter nang makaahon ang bibig mula sa kanyang kaangkinan. Hinatak siya nito at ibinaba sa kandungan nito. Kinabahan siya. Pakiramdam niya'y hindi niya kaya ang lusog nito. Pero nang muli siyang gupuin ng init ay nakalimutan niya ang takot. Iginiya siya nito paangat at hinatak din siya pababa habang nakatutok ang alaga. Sigaw niya ang mapunit ng bahagya ang kanyang entrada. Napangat siya. Gosh, he cursed. Muli siya nitong pinaupo sa desk at marahas na pinagbukod ang kanyang mga hita. Napahiga siya sa lamesa habang nakaangat ang mga paa. Sumubsob sa dibdib niya ang ulo ni Hunter at halinhinang nilalasap ang kanyang dangngot. Nakatulong iyon upang maging handa siya sa pagpasok nito. Nanginginig na sigaw niya nang manuot ang makapidyo hiningang kirot. Naiyak siya ngunit hindi niya magawang pigilan ang binata. Sabanas nito habang banayad na inuurong sulong ang sandata sa kanya. Hindi ito tumitigil sa pagkilos hanggang sa unti-unti itong bumibilis. Hindi naglaon ay nahalinan ng nakaliliyong sarap ang sakit. Nagugustuhan na niya ang bawat pag-ulos nito sa kanya. Nagsasanib ang kanilang mga daing. He's being rough and savage when she started to move and pushed herself onto him. Pinahihit na siya nito padapa at ibinaba ang kanyang mga paa sa sahig. He's savagely pounding her at her back while squeezing her hard. Gusto niya ang bilis nito, nakababaliw, nakalalasing. Mamaya ay dinala siya nito sa couch at doon inihiga habang nakaangat ang mga paa niya. Pumijitin ito sa kanyang mga hita at muling bumayo. Mas komportable siya roon kahit anong bilis at lakas nito. Hindi na niya ininda ang malahalimaw nitong pag-ulos nang gupuin siya ng bayolenteng init. Sandali siyang nakalimot ng kamti niya ang luwalhati na halos, panabay nilang tinamasan ng binata, na natili ito sa loob niya habang patuloy sa pag-ulos. Dahil sa pagod ay hindi siya nakagalaw, nakahiga lang siya sa couch matapos siyang layuan ni Hunter. 3:00 na ng hapon nakabalik si Sabrina sa opisina niya. Halos wala na siyang nagawang trabaho dahil nanlalate siya. Gusto na lang niyang matulog. Nakaidlip siya habang nakauna ng ulo sa lamesa, isang katok sa pinto ang gumising sa kanya. Bukas yan, sabi niya. Inayos niya ang kanyang sarili. Bumukas ang pinto at pumasok si Bernard dala ang nakarolyong sketch paper nito. Kaagad itong lumapit sa kanya. Umalis ba si Hunter? Tanong nito. Hindi ko alam, turan niya. Paano niya malaman nakaidlip siya? Hindi niya ako pinagbubuksan ng pinto. Baka tulog, aniya. Hindi bale. Pakibigay na lang itong final sketch ng floor plan ng bagong project ko. I need his review and approval so I can start the project immediately. Inilapag nito sa lamesa niya ang nakarolyong sketch. Sige, ako na ang bahala, aniya. At saka pakisabi sagutin naman niya ang tawag ko. Gusto kasi siyang makausap ng client ko. Tumango lang siya. Lutang pa ang isip niya. Umiksi siya nang biglang haplosan ni Bernard ang pisngi niya. Kunot noong tinitigan niya ito. Ngumisi ito. Why are you look exhausted? At mukhang kagigising mo lang. Sleeping on duty? Puna nito. Hindi siya nakasagot nang biglang bumukas ang pinto at iniluwas si Hunter na tila kagigising lang. Who the hell are you? Matigas ang tinig na tanong ni Hunter kay Bernard. Gulat na hinarap ni Bernard si Hunter. Hey, ikaw pala, Hunter. What are you doing here? Kunot noong tanong ni Hunter. Ako si Bernard, ang tumawag sa iyo noong isang araw na may hawak sa Rizal Project. Don't care who the hell you are. Stay away from Sabrina. Inalipin ng kaba si Sabrina. Napatayo siya. Hey, man, ano ba ang nangyayari sa iyo? It's me, your friend. Magkaklase tayo nung college pero third year na. Magkakasama tayo ni Sam at Joshua, right? Pilit na pakilala ni Bernard. Masama pa rin ang tingin dito ni Hunter. I said, I don't care. Get out. Asek nito sa kaibigan. Bakas sa mukha ni Bernard ang pagkagulat. Walang imek na lumabas ito. Pinalot ng kaba ang pagkatao ni Sabrina dahil sa inasal ni Hunter. Dagli niya itong nilapitan. Akmang hahawakan niya ito sa kamay ngunit iniwaksi nito ang kamay niya.
Napaatras siya. Anong ginawa ninyo rito? Gigil na tanong nito. Wala. Ibinigay lang ni Bernard ang sketch niya, dahil hindi mo siya pinagbubuksan ng pinto, paliwanag niya. Kinuha niya ang nakarol yung sketch saka ibinigay rito. Kinuha naman nito at binuklat. Unti-unti ay kumalma ito. Sandali lang nitong tiningnan ang sketch saka inilapag muli sa lamesa. Hinapit nito ang baywang niya at walang abog na siniil siya ng halik. Kinabahan siya ng dakme nito ang dibdib niya. Marahan niya itong itinulak. Hunter, I'm still sore, anas niya nang sapilitan niyang putulin ang paghalik nito. I know. I'm sorry, anito saka siya nilayuan. Kinuha nito muli ang sketch. Hintayin mo ako mamaya sa waiting shed sa labas, may pupuntahan tayo, anito saka tuluyang lumabas. Panay ang buntong hininga niya. Ilang minuto lang naghintay sa waiting shed si Sabrina at dumating din kaagad si Hunter. Iba na ang suot nito, black suit at bagong ligo. 3 times a day ata itong naliligo. Nahiya siya sa hitsura niya. 3 beses din siyang naligo pero underwear lang ang pinalitan niya. Pagkatapos ng hot scene nila ni Hunter ay naligo siya sa banyo nito. Saan tayo pupunta? Tanong niya nang nakaupo na siya sa tabi nito. We're having dinner at my hotel, turan nito. Sa Coral Star Hotel. Yap, na-excite siya. Pangarap lang niya noon na makapasok sa Coral Star Hotel, isa sa 5-star hotel sa Makati City na pag-aari ng mga Montecillo. Solo ni Hunter ang hotel kaya hindi ito kasama sa Montecillo Group of Companies. Pwede bang magbihis muna ako? Nakakahiya ang suot ko, kaninang umaga pa ito, aniya. No need, we can buy in the boutique now. Hindi siya nakapagreklamo nang huminto sila sa tapat ng El Grandier Dress Shop. Sikat ang boutique na iyon. Ang may-ari niyon ay designer ng mga sikat na celebrities kaya ang presyo ay masakit sa bulsa. Sa dami ng magagandang damit ay hindi siya makapili. Ang baklang staff ang nag-assist sa kanya. Pero ang nasunod ay si Hunter. Hindi naman ito maarte. Okay lang rito ang sexy na damit. Pinili nito ang rosy red midi dress. Maliban doon ay pinapili pa siya nito ng iba. Nalula siya sa total na binayaran nito. 3,000 na lang mag-100,000 piso na ang halaga ng pinamili nilang damit. Mula sa dress shop ay dumaan pa sila sa Rusty Lopez Shoe Shop. Credit card ang binabayad ni Hunter kaya wala itong pakialam sa presyo. 3 pares ng sapatos ang binili niya. Pinaayusan din siya nito sa salon. Kaya pala nakaayos siya, dahil makakasama nila sa hapunan ang mga magulang nito. Natatakot ako, Hunter. Ano na lang ang sasabihin ng parents mo? Wala pa naman tayong opisyal na relasyon, nababahalang sabi niya, nang lula na sila ng kotse patungo sa hotel. Hinawakan nito ang kamay niya. Don't worry, my parents know you already, sabi nito. Pero hindi nila alam ang relasyon natin. Our relationship was not just friendship, Sab. Tapos na tayo roon. Since you accepted me and allowed me to have make love with you, we can't deny that it's more than a friend. Wala talaga akong balak makipagkaibigan sa'yo. Gusto kitang maging asawa. Natawa siya. Hindi pa tayo handa pareho, Hunter. You're still suffering from amnesia. And so what? Kahit gumaling ako, ikaw pa rin ang gusto ko. Hindi niya alam kung dapat ba siyang maniwala kay Hunter. Ayaw niyang mag-take advantage sa kondisyon nito. Baka sa huli ay siya rin ang lubos na masasaktan. Hindi na lamang siya kumibo. Ayaw paawat ang kaba ni Sabrina habang papasok sila ni Hunter sa VIP dining room ng hotel. Naghihintay na umano ang parents nito. Hawak nito ang kanang kamay niya. Relax, ako ang bahala sa iyo, sabi nito nang siguro naramdaman ang nanlalamig niyang palad. Namangha siya pagpasok nila sa eleganteng dining room ay naliligiran sila ng naggagandahang interior design. May 3 mag-agarang chandelier na nakasabit sa puting kisame. The wall painted with white. May 3 VIP round tables sa bilugang pasilidad. Nasa gitnang lamesa naghihintay ang mag-asawang Montecillo. Lalong kumabog ang dibdib ng dalaga nang mapansing kunot noong nakatingin sa kanila, ang mag-asawa, lalo na si Madam Lorena. Kumikinang sa gintong alahas, ang leeg, mga tainga at kamay nito. Ang Ginoo ay simple lang sa suot nitong gray long sleeve polo. May nakahain ng presentableng pagkain sa lamesa. Ang lamig sa silid na iyon.
Habang palapit sila ni Hunter sa mga magulang nito ay lumipad ang tingin ni Lorena sa mga kamay nilang magkahawak. Magandang gabi po, Senator, Madam. Magalang na bati niya sa mag-asawa. Ganoon din sa iyo, iha, casual na balik ni Harry. Si Lorena ay curious pa rin na nakatingin sa kanila. Wala itong kibo. Pinaghila naman siya ni Hunter ng silya. Katapat nila ang mag-asawa. Panay ang buntong hininga niya. Can you explain it to me, son? Bakit magkasama kayo ni Sabrina? Tanong ni Lorena. Nakaupo na rin sa tabi niya si Hunter. Sorry, Mom, Dad, if I surprised you. I don't want waste time to choose a woman that in the end will refuse me. Kilala ko na si Sabrina, magkaibigan kami noon pa, ani ni Hunter. Yes, but that's before. Matagal kayong nagkahiwalay, isa pa, hindi ka pa magaling, baka mabago pa. Ang feelings mo kapag bumalik ang alaala mo, nababahalang wika ni Lorena. Mom, please, would you just support me? Gagaling din naman ako, At gusto ko kasama ko si Sabrina habang nagpapagaling ako. Hindi maintindihan ni Sabrina ang reaksyon ng ginang. Naging uneasy ito. Panay ang sipat nito sa tahimik na asawa. Malalalim ang hiningang pinakawalan ni Lorena. Baka naman napipilitan lang si Sabrina, anak. Ang bilis mo masyado, ani ni Lorena. Ngumisi si Hunter. Nagkakaintindihan kami ni Sabrina, Mom. Masaya ako dahil nagkita kami ulit after how many years. Alam niyo naman na gusto ko na siya simula pa noon, hindi ba? Kumabog ang dibdib ni Sabrina nang maalala kung ano ang isa pang dahilan bakit pinaalis sila ni Lorena sa bahay ng mga ito. Baka ikanya'y hindi ito papayag na magkalapit silang muli ni Hunter. Hindi rin ito nasabi sa kanya ang totoong dahilan bakit nagalit ito, noong nalamang magkasama sila ni Hunter na natutulog sa kwarto nito. Basta nagalit na lang ito.